Tingnan nyo kung paano binild up itong impeachment. Nahalata nyo ba? Binibuild up yan. Yes. Si BP Sara ay inimbestigahan, si PRRD, leading to impeachment. At maraming nag-aantay. Pero ngayon, wala pa rin. Parang nagbago. Ano yan? Dinaga? Di ko malaman kung patalino tayo o pamangmang eh. Ayaw nyo makinig sa amin o di gagawa kami ng para kumita kami ng mas malaki. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Hoy, magandang araw sa inyong lahat. Today is December 11, 2024. Malakunting araw na lang, magpapasko na. Woo! Grabe, pero patuloy pa rin ang ating pagpapahayag regarding sa impeachment at sa mga issues ng bayan dito sa Pilipinas, syempre. Teka lang, yun. Alright. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin, syempre abroad, yung mga solid Isconian at solid Duterte. Sobrang dami nyo. Alam ko kung gaano kahirap yung dyan kayo magpapasko, pero patuloy pa rin ang pagsasakripisyo nyo. Kaya dyan isang palakpakan. So, grabe, no? Talaga. Ang dami natin viewers na nagko-comment, nag-a-attendance check sa baba. Syempre hindi natin ma-shoutout sa sobrang dami. Ang dami nyo sobra. Para nasa 6,900 yung pumasok na subscribers sa Joe Malone TV sa loob ng 28 days. Yes, maraming salamat sa pagtiti. Wala. At pagsusubaybay nyo syempre dito sa Joe Malone TV. Shoutout sa inyong lahat, yung mga nasa abroad, mag-ingat kayo dyan. At sana suportahan nyo lang ang Joe Malone TV sa panonood. Huwag mag-skip ng ads. Like and share doon sa ating mga video. Meron tayong reaction, meron tayong mga survey, meron tayong mga actual na balitang kale, mga issue sa bayan, at kung ano-ano pa. Ayan, babanatan din natin yan. Ito naman, nagbibigay lang tayo ng reaction patungkol sa mga issue, news, and current issues na nangyayari dito sa loob ng ating bansa. Dito muna, sa loob muna tayo, wag muna tayong lumabas. Okay, nung Monday kasi, yung wrap-up hearing ng Committee on Committee on ano ba yun? Basta Public Accountability, yung chairperson ay si Congressman Joel Chua. So parang yun yung wrap-up, parang din yun last. Kasi sinabi doon na next year na ata kasi kakapusin na. Kasi by December 20 magpapahinga na sila dahil syempre bakasyon na. Ang dami ding hearing, hindi lang naman yung about sa confidential ban o yung kay BP Sara, yung sa impeachment. Ito, balita pa to. Ito ang pinakamalaki na confidential fund na nagastos noong 2023 pero hindi na pabalita. Alamin natin to. Shoutout muna natin lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa lokal, Luzon, Visayas, Mindanao. Shoutout sa lahat sa inyo. Maraming salamat. Taos-puso nagpapasalamat ng Joe Malone TV kasi talagang nakatutok at sumusubaybay kayo. Tapos, ito maganda to maganda tong topic natin for the day. Ginather ko yung mga video, parang 3 video ata to, para matakal natin at madiscuss natin. Simulan na natin. Ito galing sa Commission on Audit, OWA. Umabot sa 10 bilyon ang nagastos ng confidential at intelligent fund ng gobyerno noong 2023. From GMA News. Pinakamalaki sa kasaysayan ang nagastos ng gobyerno noong 2023 para sa Confidential at Intelligence Fund ayon sa Commission on Audit. Umabot yan sa mahigit 10 bilyong piso. Grabe. Kung ano-anong ahensya ang nabigyan ng pondo, hinimay sa pagtutok ni Maki Pulido. Grabe. Pasok, Maki! Para sa taong 2023, mahigit 10 billion pesos ang naging confidential and intelligence expenses ng gobyerno. Grabe. Base sa datos ng COA, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na lumampas sa 10 billion pesos ang nagastos na confidential and intelligence funds. Sa halagang mahigit 10 billion pesos, higit 4.4 billion pesos ang confidential expenses, habang mahigit 6 billion pesos ang intelligence expenses. Sa confidential expenses, pinakamalaki ang Office of the President sa higit 2.2 billion pesos. 375 million pesos naman ang confidential expenses ng Office of the Vice President. Pero meron ding ginastos na confidential funds ang ibang opisina at ahensya ng ehekutibo. Grabe naman talaga, laking pera pag sa kanila. Pag sila ang usapan, milyon, bilyon. Pero pag tayong mga nasa lower level, para tayong
lower level house. Pag tayo, ang usapan natin, 100 lang, 1,000 lang, pero sila milyon, saka bilyon. Diba? 522 million pesos ang ginastos ng Office of the Secretary of Department of Justice. Mahigit 70 million pesos ang sa Department of National Defense at Interior and Local Government. Meron din ang Departments of Finance, Foreign Affairs, MMDA, DSWD, DOTR, Commission on Human Rights, kahit na Commission on Audit. Ang kabuang halaga ng confidential expenses ng ibang executive offices umabot ng halos 800 million. Pinakamalaki ang 500 million pesos ng Philippine Drug Enforcement Agency. Grabe. Sa isang joint circular, sinabing ang confidential funds ay para sa surveillance activities o paniniktik ng mga ahensya ng gobyerno para suportahan ang mandato nito. Kaya nagtataka ang ekonomisang si Professor Emmanuel Leco kung bakit may ganitong budget allocation ng ilang civilian executive offices. Yung mga civilian agencies, hindi dapat magkaroon. Kung kailangan nila ng intelligence, edi mag-repair sila sa mga intelligence network natin. Nakapanghihinayang ang ganitong kalaking pondo ayon kay Juan Antonio Perez, dating Undersecretary ng Commission on Population and Development. Pondo raw ito na nagamit sana sa mga tunay na pangangailangan tulad ng pabahay, gamot o dagdag na mga silid-aralan. Mababawasan ang mga social programs. Grabe The naman. human capital side. Matapos maging isyu ang pagbibigay ng confidential funds sa mga civilian agencies, may mga ahensyang tinanggalan nito sa 2024 national budget kabilang ang OVP at DepEd. Sa panukalang 2025 budget naman, ayon sa DBM, binawasan din ang confidential and intelligence funds ng 16%. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Grabe naman. Tax ng bawat Pilipino yun, di ba? Tax ng bawat Pilipino yun. Tapos, ang nakakaano niyan, okay, sige, next year, hindi na sila kasama sa budget, o next year, hindi na sila kasama sa, o ay nabawasan yung budget. Kaso itong year, nakakulimbat na sila eh. Nakakuha na sila ng budget eh. Wala na, di ba? Anong ano doon? Anong sanction doon? Anong parusa doon? Para doon sa mga budget na i-allocate doon. Grabe, ganun kalaki, di ba? Ganun kalaki, 10 billion sa kasaysayan ng history ng Pilipinas 2023. Saan napunta? 'Di ba? Sino naman ang kawawa dito? Si Juan de la Cruz na naman. O syempre, siya na naman ang balagong, 'di ba? Siya kasi yung walang alam eh. Si Juan de la Cruz 'di ba? Siya ang walang alam, siya ang balagong, o siya ang kawawa. Mahirap ka, o kawawa ka. 'Di ba? Parang ganun eh. Parang ganun sa Pilipinas, 'di ba? Kaya ako naiintindihan ko yung mga nag-a-abroad. Kasi sabi ko, kung bata pa ako, at may pagkakataon pa ako mag-a-abroad ako, dadalhin ko yung pamilya ko, hindi na ako babalik ng Pilipinas. Or, babalik ako ng Pilipinas para mamasyal. Pero para manirahan, I don't think so. Totoo, di ba? O sabihin, sige nga, sabihin nyo sa akin, yung mga nasa abroad, paki-comment dyan sa baba. Paki-comment dyan sa baba kung ano yung dahilan nyo, bakit kayo nag-abroad. Saka, kung tama ba ako. Di ba? Kasi kung ako ang tatanungin, based doon sa gobyerno natin ngayon sa Pilipinas, tas bata-bata ako, kunyari nasa 20s ako, o kaya 30s, mag-a-abroad ako, magtatrabaho ako doon na ilang taon, tapos kukunin mo yung pamilya mo, then doon na ako maninirahan, magne-negosyo, magtatrabaho, hindi na ako babalik sa Pilipinas, or bumalik man ako para mamasyal lang sa Boracay, sa Palawan, sa Siargao, di ba? Sige nga, sabihin nyo nga sa akin, mga OFW, kung totoo ba yung, kung ganun din ba yung nararamdaman nyo, kung tama ba ako. Baka mamaya ako lang eh. Di ba? Kasi syempre, ang kawawa dito is si Juan de la Cruz. Di ba sana kung si Juan de la Cruz, kagaya natin na kayang may abilidad, prepare sa inyong sarili para makapagtrabaho. Nang sa ganun, hindi kawawa. Ang problema, yung mas mababa pa sa atin, yung mga talagang hindi nakapag-aral, yung mga walang trabaho, yung mga kahit isang tuka talaga. Diba? Siyempre, kailangan nila ng tulong from the government. Pero dapat, yung tulong na from the government na makukuha nila is something na makakapagbigay ng trabaho sa kanila. Hindi yung pagbigay ayuda. Diba nga, sabi nga nung narinig ko sa rally. Ang galing din eh. May matututunan ka din ang sabi doon sa rally na narinig ko. Yung tulong na binibigay nila, let's say ayuda o mga bigas, ito ba'y sasapat sa panghabang buhay na pangangailangan ni Juan de la Cruz? Diba hindi? Panandalian lamang yun. Let's say, yung ayudang binigay nila, let's say, bigas, 5 kilo, tatagal lang ng ilang araw. Depende, di ba? O sabihin na natin, 5 araw, o 1 week na. Sige, 1 week na. O edi 1 week lang yun.
Di ba dapat ang tulong ng gobyerno ang tulong na nanggagaling sa gobyerno is yung something na may empower yung bawat individual na kumilos, matuto, nang sa ganun, hindi yan aasa lagi sa gobyerno. Diba? Let's say, trabaho. Diba? Trabaho ang ibibigay. O panghabang buhay yun. Depende na lang sa tao yun kung pagbubutihin niya yung trabaho binigay ng gobyerno. Diba? Am I right? Does it make sense? Totoo naman diba? Kaya ako naiintindihan ko yung mga OFW natin dyan. Talagang, sabi ko nga, ang hirap nun. Kasi kung ako tatanungin, iiwan ko yung pamilya ko, yung mga anak ko, hindi ko kaya yun. Kaya saludo ako sa inyo Diba? Saludo ako sa mga, hindi, totoo. Saludo ako sa mga nag-OFW, tapos ang tagal na nando doon, tapos ilang taon na lang, mamigrate na nila yung pamilya nila. Grabe. If I were you, ganun din ang kung ako sa inyo, kung ako nasa kalagayan nyo, ganun din ang gagawin ko. Diba? Saludo. Ito pa, galing naman sa SMNI, regarding sa impeachment pa rin. O impeachment versus VP Sara, hindi matuloy-tuloy. Bongbong Marcos, posibleng madamay ayon kay Jason Sa. Alright, panoorin natin Tsaka masisilip, Boss J, no? Kasi magkano lang itong confidential funds sa pinag-uusapan natin under sa VP, sa opisina ni VP Noong 2023. Yes, kumpara ito sa sa confidential funds ng Office of the President, ng Department of Justice, at kung sino-sino pang may mga confidential funds. Kung sa Office of the President, mga 2.7% lang yan. Mababa, mababa masyado. Wala pang 5% sa confidential fund. And remember, yung 125 million na yan, pera pa rin ang Office of the President. Kaya kung meron dapat magpaliwanag diyan, kaya sila hindi nila pwedeng i-file ang impeachment Because pag pinali ng impeachment, automatic they have to file an impeachment against the President because the funds came from the Office of the President. Mga partners, gusto ko simulan ito Ito ay komentaryo lang. Tingnan nyo kung paano binild up itong impeachment. Nahalata nyo ba? Binibuild up yan. Yes. Si BP Sara ay inimbestigahan, si PRRD, leading to impeachment. At maraming nag-aantay. Monday, Tuesday, inaantay yung impeachment. Correct. Pero ngayon, wala pa rin. Parang nagbago. Ano yan? Dinaga? Luwag? Nagbago ang isip? Kulang sa ebidensya? Boto? Kulang sa Mm-hmm. pondo? Ano masasabi nyo dyan, mga partners? Yan. Sige, huli na ako dahil ako pinakamatanda Boss Dada. Yung impeachment, para sa akin naman kasi lang talaga politika lang naman kasi talaga to. Totoo naman. Gusto lang naman talaga nilang sirain yung reputasyon ni Inday Sara at lahat ng mga Duterte. Gusto lang naman nilang kulayan ng korupsyon ang mga Duterte. Sabi ko nga nung mga unang mga komentaryo pa natin na pwede mong ibintang lahat sa mga Duterte. Pero hindi itong drugs, lalong-lalo na itong corruption. Totoo, no? Totoo. The way na magsalita si Rodrigo Roa Duterte, ang ating dating presidente, na pag sinabi niyang, oh my God, I hate drugs. Ramdam mo, di ba? Hindi naman tayo ganung katanga para maniwala na plastic lang si Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Hindi tayo ganung katanga kasi alam mo, ramdam mo na nanggagaling sa puso. Di ba? Pag sinabi ni Duterte, ni Roa Duterte na I hate drugs, ang diin, may stress, may diin, ine-emphasize na talagang ayaw niya. Kaya nga pwede maibibintang mo lahat, why not, coconut, di ba? Pero tingin ko yung drugs, parang hindi. Hindi talaga. Kasi talagang yung kagad yung pinunturye. Kasi isa yun sa mga major problem ng Pilipinas, droga. Kasi nung panahon ng PRD, nilabanan nila to Nagtatanga-tangahan na lang talaga sila. Hindi natin alam kung bakit. Alam din naman, ito naman mga nandiyan sa Kongreso na bumabatikos kay Inday Sara. Ito rin naman yung pare-parehas na mga kongresista na sumusuporta sa lahat ng mga panukala ni PRRD nung siya'y presidente. Kaya alam natin na lahat ng ito, at saka in-expose sila ni Inday Sara. Hindi nila talaga in-expect na si Inday Sara magiging ganun grabing kapalaban. Na-shock sila Boss J at mga partners. Talagang nagulat sila na hindi nila akalain na mas matapang pa pala itong si Inday Sara kaysa sa tatay niya. Although
Although sinabihan na sila ni PRRD na mas malupit yan kaysa sa akin. At saka impeachment sila ng impeachment. Just this morning nabalitaan natin yung nasabat na kilo-kilong uranium. Matindi yun. Matindi yun, mga bossing. Mas matindi yun kaysa dito sa impeachment na pinalalabas nila. Sobrang sobrang delikado nun, sa totoo lang, na kung ang masang Pilipino hindi gagawin issue yan. Medyo mabigat na issue yan. Tatalakayin natin yan sigurado mamaya, pero dito muna tayo kay Madam VP Sara, yung impeachment na yan. Mahirap kasi wala naman silang napatunayan doon sa Quadcom Wala naman talaga silang patutunayan. Sa may yung good government. Totoo, puro hearing. Ayun, good government and public accountability. Totoo, wala naman talaga silang napatunayan. Puro hearing. Wala silang napatunayan. Bukod doon sa mga sinasabi nila ng mga pangalan na wala sa na hindi rehistrado sa PSA. Alam naman natin na yung mga nawawala si performance ng pamahalaan, hindi naman talaga alam nila na wala talagang patutunguhan nito. Kaya di ba nagpatawag na sila nagpatawag na daw sila ng meeting diyan sa Malacanang. Sigurado ako na talagang failed attempt sirain si Inday Sara. Hindi nila talaga kalkulado. Hindi nila kaya. Akala nila, kontrolado nila yung mga bagay-bagay. Pero it turned out na sa tagal-tagal ng mga hearings ng Quadcom itong good government, wala silang napatunayan ni isa doon sa korupsyon na sinasabi nila mga partners. Tama, Boss Dada, pero medyo nagpuputol-putol lang yung signal mo, nawawala-wala yung audio mo, no? Pero ikaw, Sir Jay. Ako, masagot lang, bakit hanggang ngayon wala pa, no? Kayo muna. Ang tanong mo kasi, Oli, bakit hanggang ngayon, dumana yung Lunes, magmamartes na bukas. Kaduda-duda Actually, dumana yung last week, Unang-una, siguro, nag-aantay ng signal yung Secretary General, but hindi nila pwedeng ipagpaliban yan o patagalin pa. No? Kasi merong merong timeline yan sa ngayon sa regulasyon, no? Kung ilang araw, hindi nila pwedeng ipitin yan kasi ang complainant hindi tagaloob. Minamadali. Ikalabas member ng Civil Society, Civil Society, no? They have to submit that to the anong tawag nito. Kasi nga ganito yung drama nila yung plano nila, no? Yung stick to the plan. May magpapile galing sa labas, may magpapile yung mga komunista, no? Pagkatapos may magpapile na supposed to be yung mga taga Quadcom, no? Yung mga taga good government. So yun ang inaantay. Kasi ang balak nila i-consolidate nila yan. Unfortunately, wala talaga, alam ng Quadcom, mapapahiya lang sila. So, hindi nila tinuloy. In fact, wala nga nakakatuwa nga yung si Mr. Chua, no? Sabi niya, ano na ito, summary na pagkatapos, pero bukas pa. No? Hindi malaman kung anong tawag nito anong klaseng kabubuhan meron, ano? Yun yung sinasabi yung sinasabi ni Ted Filon na parang bitin, bili mo wrap up, tapos may summary, tapos may karugtong pa next year. Diba? Nakaanggulo Tama. Kaya ito na pagdudugtong-dugtong natin came from different views like Ted Filon, ito si Jason sa SMNI, GMA, yung mga panukala ng mga mainstream media like GMA, ABS-CBN. Na pagdudugtong-dugtong natin, tayo yung nagsisiyasat at nalalaman natin na oo nga, no? Diba? Parang bitin, wrap up, summary, tapos next year meron pa. Diba? Medyo talagang doon pa lang, medyo doubtful na. Kaya talagang itong impeachment, talagang ako din sa palagay ko talaga hindi aabot to next year. Gawa ng talagang kanya-kanya na yan next year. Kanya-kanya na yan kasi election period na di ba sabi nga, February ang election, campaign period sa national. Tapos March naman ang campaign period ng lokal. Di ba? Tuloy natin mga kayo na. Pero be that as it may, they have to attend, kung ano yung na-submit, kailangan matransmit na yan, no? And they have no choice but to transmit it within the week. The longer it is delayed,
Mas lalo mas lalo na silang hindi aabutan sa kanilang kalendaryo dahil nung na-file yung sa akbayan at saka yung sa civil society, 20 working days na lang natitira, 20 session days. Na-delay yan, nagsampa pa yung yung mga alagang komunista ni Speaker, no? Yung grupo ng Makabulok, Makabayan. So, anong tawag nito? Mas lalo nang na-delay. So, ano yan, from the very start naman, sa oras pa lang, sa technical pa lang, wala na sila Kulang sa oras. Pag tinignan mo yung unang complaint na dapat yun ang unahin talaga na tingnan, talaga ibabasura mo yun dahil walang substance. No, walang kwan talaga. Tama siya siguro sa forma dahil abogado nag-prepare, pero yung sustansya ng complaint, wala ka talagang mapipili doon na sustansya. Kulang. Jay, kumbaga kulang sa sustansya, kulang sa substance. Kumbaga walang tama yung preparation, tama kasi abogado nga naman yung nag-prepare, pero talagang kulang sa sustansya, kumbaga kulang sa nilalaman or kulang sa ebidensya siguro. May dagdag ko lang. Anong magiging basihan nila sa pagpapa-impeach kay Inday Sara kung hindi man nila natanong yung tao doon sa kanilang hearing? Matatandaan natin nag-take ng oath si Madam VP. Correct. Maghapon siyang nandoon pero wala namang tinanong sa kanya ni isa. Doon sa mga issues nila, and then ngayon siya yung ipa-impeach nila. Kaya nga yung good government hindi na nagsampay. Yun ang inaantay actually ng SecGen Yung pangatlo wala na sila ipapile because alam nila wala silang kaso. Saka mga kayo natatandaan nyo yung press conference ni VP Sara sa sa office niya. Di ba natatandaan nyo? Sinabi niya doon, napanood ko kasi yun, sinabi niya doon na pilit nilang tinatanong yung mga tao ni OBP o ni Inday Sara para doon sila kukuha ng mga ebidensya. Kumbaga sinisilipan nila ng butas based doon sa tanong doon sa mga tao ni VP Sara para makakuha sila ng substance, makakuha sila ng pagkakataon, opportunity o na mali na pwede nilang isampa kay VP Sara as impeachment. Di ba? Tapos anong sabi ni VP Sara doon sa press conference na yun? Nakalimutan ko na yung date, but sa sometime in November, sinabi niya na meron siyang hawak na video. Di ba? Natatandaan nyo? Na kung saan, di ba tinanong pa nga siya ng mga reporter na ano yung video na yun, tungkol saan. Di ba? Sabi ni VP Sara noong time na yun na pag sinabi niya, marami na daw materials yung mga media. No? Pag sinabi niya, mauubos na. Bukas wala na silang may i-report. Diba sabi niya, papabiro pa ni BP Inday Sara. Ito yun Diba? Parang pina-outtaking siya tapos wala namang masyadong pinatuntanong sa kanya. Diba? Kasi ang gustong hanapan, yung mga tao niya hinahanapan ng mali. Diba? Tapos pag nahanapan ng mali, yun yung ipambabala ngayon. Diba? Yun naman yung sinabi ni Ted Filon na bakit ayaw pa ba't ayaw pa magkasanambala para kung talagang ang target nila talagang ma-impeach si BP Sara. Bakit hindi nila, tama naman, di ba? Bakit hindi nila balahan ng balahan para may pambala sila? Di ba? Totoo. Ang mangyayari dyan, pag dumating sa House Committee on Justice, the same people who are members of the Justice Committee, itong mga taga-good government, hindi nila ma-justify yung complaint nila. Correct. In terms of substance. Tsaka masisilip, Boss Jay, no? Kasi magkano lang itong confidential funds sa pinag-uusapan natin under sa VP, sa opisina ni VP Noong 2023. Yes, kumpara ito sa sa confidential funds ng Office of the President, ng Department of Justice, at kung sino-sino pang may mga confidential funds. Kung sa Office of the President, mga 2.7% lang yan. Mababa, mababa masyado. Wala pang 5% sa confidential fund. And remember, yung 125 million na yan, pera pa rin ang Office of the President. Kaya kung meron dapat magpaliwanag diyan, kaya sila hindi nila pwedeng i-file ang impeachment Because pag pinali ng impeachment, automatic they have to file an impeachment against the President because the funds came from the Office of the President. Kaya hindi natuloy yung pangatlo. Ito kay
Pero bago tayo dumako kay Erwin Tulfo, ito kasi real talk. Maganda rin to. Actually, doon sa mga kuskus balikos ng mga government natin, ang kawawa talaga rito si Juan de la Cruz. 'Di ba? Kawawa dito si Juan kasi talagang nag-aaway na yung leader, yung unang leader, saka yung pangalawang leader, nagbabangayan na. Tapos kung ano nagbabatuhan, impeachment, 'di ba? Ano sinabi ni BBM na wag nang ituloy yung impeachment kasi nga waste of time. Bakit? Marami pang mga dapat na problema ang Pilipinas na dapat tukuyin. Etong timbalisaw-saw. Etong timbalisaw-saw ihina. Alam mo naman, syempre, pag binabalisaw-saw, di ba, kailangan ma-impeach. Kasi, baka meron silang maitim na balak kung bakit nilang gustong matanggal si BP Sara. Kasi nga naman, pag na-impeach nila si BP Sara, hindi na ito makakatakbo sa kahit anong posisyon. O edi tanggal na yung tinik sa kanila. Diba? Magagawa na nila kung yung gusto nila. Ang tanong, gaya nga ng sinabi ng mga bossing natin dito, na walang substance, walang sustansya. Diba? So tapos kulang pa, meron pang ikakaharap to na time constraint next year kasi nga election period. So, nakakatawa. Nakakatawa, in a way na parang talagang, kung nakikita mo yung gigil ng timbalisaw-saw na i-impeach si Sara, the more na mas lalong lumalakas at tumitindi at lumilinaw, no? At lumilinaw na talagang ang ganda ng estado ni BP Sara sa mga Pilipino. 'Di ba? Kasi talagang tinan mo naman, no? Mas totoo, no? Totoo nga 'yun, no? The more na dinidiin mo yung tao, mas lalo lang nangingibabaw. Di ba? O, ito yung sinasabi natin. Ito, galing naman sa Senate. O, ito, na real talk. Ang buong Senate ni Kuyang habal-habal o grab ata. Kasi talagang ang kawawa, taong Pilipino. Kasi ang tagal ng proseso ng bawat batas natin dito sa Pilipinas. Pag gagawin, pag-isakatuparan, ang tagal, aabutin ng siyam-siyam. Bakit kaya ganun? Ba't hindi makuwang mapabilis? Di ba? No? Para at least nasa ganun, yung action, ang bilis. Kasi, kailangan bilis kilos nga eh. Di ba? Kailangan bilis kilos. Kasi, hindi yan, ito. Sa bagay, hindi natin alam kung talagang sinasadya na lang nila. Yung pagpapatagal. Ito totoo. Tatlo kasi yan eh. Productive, effective, efficient. Diba? So, gumawa ka ng isang bagay. Ha? Gumawa ka ng isang bagay. Napaka-productive mo. Correct. That's one. Ang tanong, effective ba yung product, yung ginawa mo? Diba? Ito yon, yung pangalawa yon. Effective ba? Sabihin natin na effective nga o hindi effective. Ang tatlo, ang pangatlo, yan yung efficient. Pag sinabing efficient, kakambal to ng time, ng oras, di ba? Pwede kang maging productive. Pwede yung productive, yung ginawa mo, pwedeng effective. Pwede din naman efficient. Pagdating sa efficient, it requires time. Kumbaga, ang katumbas nito, oras, di ba? Nagawa mo ba yung ginawa, pinatrabaho sa'yo, naging effective pa sa loob ng maliit na oras o malaking oras? Ito yung bilis kilos. Diba? Gets niyo ako? Kasi kung nagawa mo nga, productive ka nga, effective ka nga, ginawa mo naman ng 5 taon. Di ba kasi, di ba tandaan niyo yung pagiging efficient, katumbas to ng oras. Di ba? Di ba? Productive nga, naging effective nga. Ang tanong, nagawa mo ng 5 taon. Ibig sabihin, 5 taon tayo maghihintay. Di ba? Gets niyo? Does it make sense? Kasi kung, ito yung bilis kilos productive, effective yung product na ginawa mo o yung ginawa mo effective, yung dapat na 5 taon na trabaho, nagawa mo lang ng 1 taon. Di ba? Kaya nga efficient, katumbas niyan oras, time, laging time. Pag efficient, laging time. Nagawa mo siya ilang taon, ilang oras, o ilang buwan. Di ba? O productive yung ginawa mo, effective yung ginawa mo. Ang tanong, ilang taon, ilang oras, ilang buwan. Di ba? Kahit saan, applicable to kahit saan. Hindi lang sa batas, Applicable to kahit saan. O pwede naman, mas maganda makuha mo yung 3. Maganda yung naging productive ka nung araw na yon. Effective lahat nung nagawa mo. O tapos nagawa mo pa siya within a day. O kaya, na-exceed mo pa yung time frame.
na dapat naka-allocate sa batas o sa ginagawa na yun. Diba? Yun. Kaya nga si Yorme Isko Moreno, ang tatak, bilis kilos eh. Kasi lagi kong sinasabi, may mga problema kasi o situation na it requires mabilis na action. Diba? Totoo. Pwedeng kilusan Pwedeng kilusan, pero ang tanong, kailan matatapos? Gaya na itong papanoorin ko sa inyo. Diba? Ito, real talk to. Ni-real talk sila lahat ng mga taga-Senate, mga taga-gobyerno natin. Which is true naman. Sir, baka may kasagutan si Mr. Malungsod. Sir, amin na kami, sir. Ha? Sa tagal kasi ng pilot run, gumugulang na yung mga rider. Ang tagal nyong i-regular to, gawing batas to, nakakaisip na yung rider ng bagay na papabor na sa kanila. Aha. Ang tagal na kasi ng panahon eh. Nakikita namin, 2017, 40 pesos lang ang gasolina. 50 hanggang 60 na ngayon. Hindi naman tumaas ang per. Ngayon, ang mindset ng rider, magulang kayo Mga malalaki na yung kumpanya, di pa kami kikita sa inyo ng libo. Ang ginagawa ng rider, nanggugulang na rin. Yes. Gulangan. Total, di nyo naman kami mahuhuli. Puro lang kayo pilot study. Dalubhasa na nga ako eh. Okay. Sa tagal ng pilot study, graduate na ako. 4 na taon. Magmamasteral na. Tapos nagtataka ngayon bakit walang booking, ba't naghahabal, ang tatalino natin sa gobyerno eh. Yes. Mas matatalino yung nasa kalsada. Kami yung nagsiservisyo eh. Ayaw nyo makinig sa amin, di gagawa kami ng para kumita kami ng mas malaki rin. So, Kung hindi natin po ililegal to, ilang taon na, si Ariel nga eh. Tumanda na rin eh. So, sino sinisisi mo dito? Gobyerno na po. Ang tagal na ng pilot study. Ang sabi noon, nung nag-uusap kami, pilot study, 6 months to 1 year. 5 taon na po, masteral na. Mano man lang sana, sir, every now and then, nagbabago ng LTFRB chairman eh. Yan, ang problema pa. Isa pa. Ang humuli pa sa amin, si Lisada. Sino si Lisada? Dating, spokesperson ng LTFRB. Spokesperson, kasi ang chairman, yung... Board member. Ba't ka hinuli? Kasi illegal daw po kami. Yun lang alam namin na hanap buhay pag bumotorsiklo eh. Matagal na yung habal-habal eh. Wala pa sila sa gobyerno, may habal-habal na eh. 2009, may habal-habal na. Pinopost na ni Congressman H. Durano. Hanggang ngayon, namatay na si Representative Raul Delmar ng Cebu. Andiyan pa rin yung panukala na yun. Nananatili yung pilot run eh. Hindi ko malaman kung patalino tayo o pamangmang eh. Attorney Cuadras, sagot lang. Or you want to answer that? Mr. Chair? Sasagot naman po si Chair Guadis, but ano tawag po dito na nagustuhan ko yung sinasabi ni Mr. Maglusod because basically yun po yung reality on the ground. Syempre po, it's connected sa amin, sa gobyerno, sa ating mga big players, and with due respect even sa ating proseso sa paggagawa ng batas, siguro it's a wake-up call in such strong statement po. Tama naman. But we appreciate that. So, Chair Guadis, please. Tama naman. Mr. Maglunsod, thank you so very much for raising that issue. And I didn't know na may problema din pala dito sa side ng legislative, paggawa ng batas at nasa Senate. And bago lang po akong chairman ng transport. So baka na-overlook lang yon. So I'll look into it. I'll make sure na the ball will start rolling again. Paliwanag ko lang, sir, kasi dati pumasa na yun sa Congress. 17 Congress, pasado sa Congress. Hindi pumasa sa Senado. 18 Congress, pasado sa Senado. Hindi pumasa sa Congress. 19 Congress, pumasa sa Congress. Sa Senado po ngayon, hindi na naman. Kasi sir, kada mag-election po, lagi kami nagagamit mga rider. Lagi kami tinutulungan pag tuwing election. Pagtapos ng election, hindi na kami natutulungan. Yun ang masakit. Iwan na naman po kami sa ere. O, diba? Yun ang masakit. Ito yung sinasabi natin na lahat na nangyayari sa gobyerno natin, ang kawawa, Filipino people. Ito yung mga yung motorcycle taxi nag-o-off ng account nila tapos naghahabal-habal sila. Kasi sa habal-habal, presyo mo eh. 'Di ba? Gets nyo? Presyo nyo. Presyo nung ni rider. Yung may app, presyo ng app. Siyempre yung presyo ng app, magkano ang kung di ako I'm not sure basta may porsyento si app. May makukuha si rider. May hati kumbaga hati, para malinaw hati. Hindi gaya nung habal-habal. Yung habal-habal presyo nila. Kaya nga minsan may nasasakyan ako ang uniform. Kunyari nag-book ako sa particular na app.
Pag nag-book ako, pagdating, iba yung tatak ng app eh. Ng helmet eh. Sa kabilang app eh. Diba? Kasi ibig sabihin, marami silang app. Tapos ino-open nila yon kung saan sila makakakuha ng booking. Doon sila papasok, lalo na pagka rush hour. Or, gaya na sinabi ni Kuya, nag-o-off sila ng app, tapos maghahabal-habal sila. Lalo na sa mga rush hour. Kasi presyo nila yun. Wala silang hati. Unlike ng pagka may app, hati sila nung may-ari nung app. Diba? Ang kawawa, Filipino people pa rin. Kawawa pa rin si Juan de la Cruz. Sa lahat na nangyayari. Kaya nga sabi ko, yung susunod na topic natin dito, panoorin nyo. Maganda to. Bagamat lokal siya, pero ang approach national. Okay, mga kayon, wag na natin pahabain pa. Basta, maraming salamat. Attendance check tayo. Nakalimutan ko sabihin sa unang video natin na attendance check. Pakisabi naman dyan, pakicomment naman dyan sa baba kung saan man lupalop kayo naroroon at nanonood sa Joe Malone TV sa programa natin. Halimbawa, watching from Surigao, Dubai, UAE, Hong Kong, Japan, Pangasinan, Bulacan. Paki-comment dyan para malaman natin kung saan umaabot itong vlog natin. Ako po, si Joe Malone TV. Ako po, pwede nyo pong ako tawagan si Jom. Nagbablog po ako kay Isko. Dalawa po ang sinusuportahan natin na politician na alam kong hindi ako mapapahiya. Isko Moreno para sa pagka-mayor next year, 2025 sa Maynila. At sa Duterte, syempre. Tatak Duterte tayo. Tayo ay Duterte vlogger. At kung meron pa man akong susunod na susuportahan, syempre, ito inaalam ko pa. Syempre, kinikilatis natin kung talagang may potential ba siya na dapat siyang i-vlog. No, hindi naman ako, kahit papaano may prinsipyo naman tayo. Kahit papaano may pride naman ako na ang gusto ko, ang iba-vlog ko, yung something na syempre, na alam ko may gagawin sa bansa natin. Kasi hirap na si Juan eh. Hirap na si Juan, pero yung ibang Juan, walang pakialam, di ba? Kaya itong susunod na topic natin, panoorin nyo din, ito, ang ganda ng sinabi ni Nanay dito. Okay mga kayon, maraming salamat sa pagtutok at pagtiwala nyo sa programa natin, syempre, Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang.